Hello, what up everyone? Another day, another verse. Day 160. Psalms chapter 47 verse 1 and 2. Sabi dito is, magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan ay dakilang haring dapat na igalang. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. 8 years akong nagtrabaho as an OFW sa Kingdom of Saudi Arabia. Nandun yung hari. Naalala ko, kapag yung dadaan yung hari doon, talagang lahat ng dadaanan ng hari, talagang inaayos nila. Kinakailangan matutuwa yung hari. Ang goal talaga lagi nila is mapasaya o mamatuwa yung hari. And sobra yung paggalang nila sa hari. Hindi mo pwedeng basta-bastang bastos-bastusin ang hari. Ngayon dito sa Psalms 47 verse 2, ang sabi dito, ang Panginoon daw yung dakilang hari. Kung merong mga hari tayo dito sa mundo na ito na ginagalang natin, mga namumuno sa mga bansa, ginagalang yan. Hindi yan basta-basta pwede mong lapitan, ganun. Tapos hindi mo yan pwedeng basta-basta bastusin, di ba? Kung si God yung ating pinakadakilang hari, ang hari ng mga hari, ibig sabihin pala, kung gaano yung paggalang natin sa mga earthly kings, dapat mas matindi yung paggalang natin doon dahil siya nga yung hari ng mga hari na yun. Siya yung hari ng mga hari, ang ating Panginoon. At isa pa, saan ka makakakita ng earthly king na parang gusto niyang mamuno sa isang malungkot na bansa, di ba? Every time na dadaan siya, gusto niya nalulungkot yung mga mamamayan niya. Di ba? Nakakita ng ganung hari. Kasi dito sa verse na binasa natin ngayon, ang hari na meron tayo, ang dakilang hari na meron tayo, ang ating Panginoon, gusto niya laging masaya. Maganda siya sa English yung translation. Ang sabi doon, "O clap your hands, all ye people, shout unto God with the voice of triumph." Or sa ibang translation naman, "Shout unto God with a joyful praise." May mga ibang nagsasabi na pag Kristiyano daw, para mga baliw daw, ganun. Parang nagsasayawan, nagpapalakpakan, nag-iiyakan, tapos bigla nagtatawanan, nagsisigawan, di ba? Pero makikita natin dito na yung Diyos na sinasamba natin, yung Diyos na dapat nating purihin, ay isang masayahing Diyos. Ganun ang gusto niya, laging may celebration. Celebration ng kanyang paghahari dito sa lupa, kagaya ng paghahari niya sa langit. May mga nagsasabi, hindi raw biblical, yung mga naglulundagan, nagsasayawan, nagsisigawan, hindi raw siya biblical. Pero kung babasahin kasi natin yung aklat ng mga awit, napakaraming mga verse na nagsasabing, "Shout unto God with a joyful praise," di ba? Ibig sabihin, sumisigaw ka talaga ng papuri sa Panginoon, na masayang-masaya yung puso mo, pinupuri mo siya. Yung hari ng mga hari or ang ating Panginoon na naghahari sa buong mundo. Siya yung klase ng dakilang hari na ang gusto niya sa kanyang kaharian, masayang masaya, laging may celebration. Saan ka makakakita ng hari na para bang tuwing na lang sasamba kayo sa kanya is parang lagi na lang kayong parang nagluluksa? Ang Diyos na sinasamba natin ay masayaing Diyos. Kaya nga, maraming part sa Bible na sinasabi na mag-alala kayong lagi, sa 1 Thessalonians 5:16, tapos sa Philippians 4:4, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Di ba? Sa buhay na ito is maraming problema. Normal ang problema. Pero wag na wag nating kakalimutan ng ngumiti. Huwag natin kakalimutan tumawa dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang masayahing Diyos. Kapag masayang-masaya ka sa ginagawa niya or sa ginawa niya sa buhay mo,
Awitan mo siya. Palakpakan mo siya. Sa concert nga, pumapalakpak ka eh. Diba? Pansin ko. Sa concert, pumapalakpak ka. Tumataas din yung kamay. Yung kay Michael Jackson nga, may hinihimatay pa eh. Diba? Tapos kay Lord, di natin magawa. Diba? Nasa Bible din naman na palakpak ang ating mga kamay, taas ang ating mga kamay, sumigaw tayo ng papuri sa Panginoon. Nasa Bible siya lahat. Isigaw sa buong mundo kung gaano kadakila yung Diyos, kung gaano siya kabuti sa buhay mo. Ikaw ba pupunta ka sa palasyo ng hari tapos malungkot ka na para bang pinagsakloban ka ng langit at lupa, diba? Parang gano'n. Isang malaking kainsultuhan yun sa kanya kapag sobrang buti ng Panginoon na sinasamba natin or ng hari na pinaglilingkuran natin. Tapos ipapakita mo sa kanya na imbis na maging masaya ka, malungkot ka, hindi ka grateful, di ba? Parang laging may kulang. Parang nakakalungkot yun para sa kanya. Parang ang unfair natin nun. Dahil he deserve na pasalamatan, he deserve na purihin, he deserve na sambahin. At ang pagsamba ay isang declaration. Declaration na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay mas mahigit sa ating mga pinagdadaanan, mga struggles, mga problema, di ba? Mga nangyayari sa mundo. Mas higit siya doon. At kapag pinupuri natin ang ating Panginoon, para na rin nating inilalagay yung confidence natin sa Kanya that He is in control. Ngayon isipin natin, sinasabi God reigns over all the earth, di ba? Sa lahat ng mundo. Pero sa buhay ba natin, tunay ba na talagang sa buong buhay natin naghahari din siya? Nawa, i-acknowledge natin na siya yung hari, hindi lang ng mundong ito. Kasama tayo doon. Siya rin yung maghahari, nawa, sa ating mga buhay, sa lahat ng parte, every aspect ng ating buhay. Hayaan natin na pagharian niya tayo. Sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa mga pangarap natin, and even in our struggles. Pagkatiwalaan natin na siya yung may control, na siya yung nakakaalam ng mabuti at hindi mabuti sa atin. Kung i-acknowledge natin yung lordship and kingship niya, sigurado na magtatagumpay tayo sa lahat dahil nakasandal tayo sa matatag. Gustong gusto ng Lord na tanggapin mo siya para mag-guide niya yung bawat lakad natin. Karapat dapat sambahin at purihin ang ating Panginoon. Karapat dapat siya na pag-alayan ng ating buhay. Surrender natin yung buhay natin sa Kanya at hindi ka magsisisi, kapatid. Kahit puro kaguluhan pa ang nangyayari dito sa mundong to, i-declare natin na ang bawat laban ay panalo na. Meron ngang sa bansang Israel, pag oras ng labanan, magpupuri lang sila sa Diyos, nag-aawitan lang sila, nagsha-shout sila ng praise kay God, and pinapanalo ni Lord yung bawat laban nila. Purihin siya na may kagalakan. So God bless everyone. Inawa patuloy nating palaganapin ang salita ng Diyos dito sa mundong ito.